Samantala mga kasama, nitong nakaraan ay nagkaroon na naman daw ng bagong harassment ang Chinese Coast Guard dito sa Baho de Masinloc. Sa BFAR vessel. Oo. At meron ding namataan na itinayo daw na infrastructure na parang remains. Alamin natin dito kay Dr. Romel Banlawi, isang security studies expert, kung ano po ang lagay o anong ibig sabihin ng mga ito. DCXL Pulso ng Metro. Magandang hapon po, Dr. Romel Banlawi. Magandang hapon, sir. Ay, magandang hapon, Yel and Alex. Magandang hapon po sa inyong lahat. Opo, Dr. Romel, ito pong namataan pong underwater infrastructure na ito. Ano po ba ito? Ay, unang-una, no, dapat mag-iingat po tayo sa pagdi-describe ng anumang facilities diyan sa area na yan, lalong-lalo dyan sa Scarborough Shoal. Dahil gusto nating makakontribute sa de-escalation ng current tensions between the Philippines and China. Yung mga balita na nagtatayo ang China ng infrastructure ay hindi nakakatulong yan sa de-escalation ng conflict dahil unang-una, wala pa naman talagang infrastructure tayong nakikita diyan. Ang nakita pa lang natin, ako sa pag-a-analyze ko ng nakitang objects doon sa Scarborough Shoal ay debris. Opo. Debris, hindi natin alam kung ang debris na yan ay resulta ng plano ng China para mag-build ng facilities diyan o wreck na bangka. Di natin alam. In fact, panay speculations yung nare-receive natin na pananaw tungkol sa objects na nandiyan sa Scarborough Shoal. So sa ganitong pagkakataon ay dapat maingat tayo sa pagdi-describe dahil nga ang napoproject po natin sa madla, lalo sa mga Pilipino, ay ang China ay nagpaplanong magtayo o nagtatayo na ng facility sa Scarborough Shoal. So yan ay bahala. Oo, nakapagpalala ng damdamin natin laban sa China. Kumbaga, piniflame nito yung anti-China sentiments natin dahil nga hindi natin pinapayagan yung mga ganyang klaseng aktibidades ng China sa Scarborough Shoal. So ano ngayon ang tingin ko sa area na yan? Yung area na yan, una-una no, dapat natin na mapaliwanagan na ang Scarborough Shoal ay kinukonsider na contested territory yan. Contested territory, inaangkin yan ng China. Sabi ng China na kanila yung Scarborough Shoal. At tayo rin naman ay may existing national claim din tayo dyan. Sinasabi natin na bahagi din ng teritoryo natin ang Scarborough Shoal. Pero ang sinasabi ng International Tribunal noong 2016, diba, nagkaroon tayo ng award sa International Arbitral Tribunal, dinescribe niya yung waters around the Scarborough Shoal as traditional fishing ground of user states. Ibig sabihin, yung dagat, yung lupa, yung waters diyan ay dineclare ng arbitral tribunal na traditional fishing ground ng mga fishermen. Yes, kahit po. na anumang lahi yan. Opo. Oo. So, pero ang usapin dito ay sino nagmamay-ari ng mga land features, yung shoal mismo. Sino nagmamay-ari diyan? So, may existing territorial claims ang China at ang Pilipinas na hanggang ngayon ay hindi nare-resolve. So ang gusto kong mangyari dito ay ma-peacefully settle natin, ma-peacefully resolve natin yung ating existing territorial conflicts at pati na rin yung maritime jurisdictional conflict kasi nga pinag-aawayan din natin kung sino ba talaga ang may mataas na sovereign rights sa paggamit ng karagatan o paggamit ng mga tubig around the Scarborough Shoal. Ito po, hindi masasabi po ba natin na hindi po dapat ikabahala itong nakita ng PCG po? Na harassment. Wag po tayo agad wag po tayong mag-raise ng ganyang klaseng unnecessary alarm. Kasi nga hindi yan nakakatulong sa de-escalation ng conflict. Saka ang tingin ko rin naman yung pagkakasabi naman ng Coast Guard sa mga pag-a-analyze ko ng kanilang mga official statement ay hindi naman sila naaalarma. Nag-articulate lang sila ng concern. Tama po yan na maging concern talaga tayo. Maging concern tayo sa mga anumang nangyayari sa Scarborough Shoal dahil ayaw natin na mawala sa atin
ang Scarborough Shoal dahil meron tayong paninindigan na sa atin yan. Opo. So ako po bilang isang security analyst at gusto ko pong makatulong sa de-escalation ng conflict, gusto ko pong ilagay sa proper perspective yung issue na to para po hindi po lumala yung sitwasyon na kinakaharap po natin sa area na yan. Sir, Doctor, tanong ko lamang po, so ano pong dapat gawin ng ating gobyerno para mawala po yung pag-aalala po ng mga Pilipino sa tuloy-tuloy po ang parang harassment nitong China at saka pagkakaroon po nitong underwater structure? Ang ganda ng tanong mo kasi yung tanong na yan, ang tanong mo na yan ay magi-stress ng mga proposals ko. So, anong mga dapat gawin natin? Ang dapat gawin natin ay unang-una ay mag-seek tayo ng clarification sa China kung meron ba silang nakitang ganung objects din sa Scarborough Shoal dahil sila ngayon ang may control ng area. Opo. Kung hingi tayo ng clarification sa China kung ano yung mga objects na yon, kanila ba yon? O sa ibang user. Kasi hindi lang naman Pilipinas, hindi lang naman China ang nangingisda diyan sa area na yan. So dapat maghingi tayo ng clarification sa China kung ano yung mga objects na yon. At pangalawa, meron ba silang information tungkol sa mga objects na yon na pwede bang i-share sa Pilipinas? Opo. O baka sila rin may pangamba din na baka hindi naman sa kanila yon kasi wala pa tayong certainty kung kanino talaga yung mga objects na yun at kung ano yun at anong intention ng mga objects na yun. So yun ang mga panatag muna tayo ng clarification. At pangalawa, ang magkakaroon ulit ng bagong meeting yung bilateral consultative mechanism in the South China Sea at yan ang ipagkakataon na pag-usapan yung nakita natin para hindi tayo mangamba at yung ating concern ay ma-address. Opo. Ito po, Doctor, nung October 12 po, itong CCG Vessel 21559, nag-water cannon daw po at binangga umano itong BFAR vessel ng BRP Datu Pagbuwaya. Ano po? Opo, lagi po tayong hinaharas, parang hindi po ba alarming na 'yon na parang wala po bang nagiging solusyon ng gobyerno? Yan, na-alarm na ako diyan. Dahil napaulit-ulit na lang tayong nakakaranas niyan. Very alarming yung ganyang klaseng situation. In fact, hindi lang ako na-alarm na nape-threaten ako na baka sa susunod na mga araw ay hindi lang ganyan ang maranasan natin. Kasi nag-escalate Kaya ayoko na ma-sustain yung ganitong klaseng situation. Kailangan nating ma-de-escalate yung sitwasyon na yan. Kaya paulit-ulit na lang, wina-water cannon tayo, nakakaranas tayo ng water cannon, nagkakaroon ng mga collision, ang tingin ko dito ay nagmamatigasan ang Pilipinas at ang China. Yung pagmamatigasan na yan ay walang kakahantungan yan, kundi accident or yung tinatawag na unintended violent encounters at sea. Wala pong patutunguhan yan, kundi gulo. So, ang kinakailangan po sa mga pagkakataon na yan para mahinto na yung ganyang klaseng nararanasan ng Pilipinas at China ay magkaroon talaga ng interim agreement ang China at ang Pilipinas kung paano nila mariresolve yung kanilang differences on how to address the Scarborough Shoal situation. At yung interim agreement na yan ay hinihingi ng United Nations Convention of the Law of the Sea of 1984 na sinasabi na encouraging all parties in maritime jurisdictional conflict to enter into an interim agreement in order to avoid unnecessary violent encounters at sea at ma-promote yung cooperation. At under UNCLOS, Alex and Nila, under UNCLOS, sinasabi nila ng ang cooperation ay hindi lamang yung moral suasion. Ang cooperation ay duty, responsibility yan ng mga user states. Isa pang tawag nga dyan ay duty to cooperate. At inelaborate yan ng China at ang ASEAN kung ano yung areas of cooperation na pwede nating i-undertake. Noong 2002, yung China and ASEAN, sinay nila yung Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea kung saan in-specify nila yung 5 areas kung paano magko-cooperate yung mga parties in conflict. At ano yung mga areas na yan? Marine environmental protection, napakahalaga niyan. Marine environmental research, search and rescue operation. Okay. Safety of navigation at sea, yung nararanasan natin, pantalagang pa niyan very dangerous, yung safety of navigation at sea. At panglima, which for me is very, very important,
combating transnational crimes including international terrorism. So, yan yung areas na yan na dapat na pinagtututukan natin para mag-cooperate tayo, hindi yung nagko-confront tayo. Nakakaalam, natatakot na ako sa nangyayari. Nakakatakot nga po, Doktor. Kaya nga dapat ma-overcome natin yung fear na to sa pamamagitan ng pag-uusap ng dalawang bansa. Kasi alam nyo, yung dalawang nag-aaway na parties, kung nagmamatigasan yan, ay talagang walang patutungan. Lalong mag-escalate. Yeah, dapat they have to meet halfway. Yes. And address their differences. And concerns. Yun po ang dapat na patutunguhan yan. Kaya nga, kung hindi po natin ipipigilan yan, baka hindi lang ganyan ang maranasan natin. Ang pinaka-worst na naranasan natin so far ay mayroong naputulan ng daliri. Opo, eto nga Doc, may sa mga syempre di natin maiiwasan po yung mga netizen na nagagalit na parang walang nangyayari na parang hinahayaan na lang ba natin yung China na bombahin tayo ng bombahin to the point na nagkakaroon po ng nasasaktan sa ating hanay. Ito po, may visa pa po ba yung inihaing diplomatic protest po or wala na po yung kwenta, sir? Hindi. Una-una, gusto ko munang i-address yung sentimiento ng mamamayang Pilipino na nakaka-relate ako dyan. Dahil lahat tayo, kasi sir. meron tayong concept ng malasakit eh. Ang mga Pilipino, mataas ang ating malasakit sa kapwa Pilipino at ayaw nating Kaya nga, nababahala ko dahil ini-inflame niya yung tinatawag na xenophobia, yung anti-China feeling. At lumalabas siya sa mga survey talaga na mataas yung ating distrust against China. At para sa akin, gusto kong mabago yan, ma-resolve yan, na magkaroon ng mutual trust at mag-build yung confidence natin ulit with China kasi yung mutual trust and confidence, necessarily yan for cooperation to occur and for the peaceful settlement of dispute. Sige po. Yung pinapile natin mga diplomatic protest, huwag tayong hihinto sa pagpapile ng diplomatic protest. Huwag po tayong mawawalan ng pasensya. Kasi sa pagpapile natin ng diplomatic protest, ay naiipon po yung ating mga documentary evidences para ipakita sa buong mundo na hindi natin pinapayagan yung ginagawa ng China laban sa atin. Kaya kahit na ilang libo pa yan, ay wag po tayong hihinto. Kasi ibig sabihin ay ina-articulate natin na hindi katanggap-tanggap sa atin yung mga nararanasan natin sa China. Ito po, Doc, pahabol na tanong lang. Ito pong tawag dito, itong sa ginagawa ng China na ito. Tingin niyo po ba, Doc, ano po ba talaga ang habol nila dito sa karagatan? Well, yung habol talaga nila sa karagatan ay yung China ay may establish na kanila yan. Oo nga, kanila to. Yun ang gusto nila. At i-control talaga. Yan ang kanilang i-control talaga yan. Pero dapat nating maunawaan na ang China, bagamat meron silang intensyon na i-control yung area na yan at ang kinin yung karagatan around the Scarborough Shoal, ay meron din naman, bukas din naman sila na makipag-usap sa mga parties concerned, lalo na sa Pilipinas, kung paano mariresolve yung kanilang differences. Sa aking pag-aaral, ay open naman ang China for cooperation in that area. Ang gusto lang ng China ay wag tayong masyadong nagmamatigas kasi nga na natatouch din natin yung sensitivity ng China at tayo rin naman, gusto rin natin ng China na irespeto ang ating ang sovereign rights dyan sa area na yan. At sovereignty dahil territorial claims din ang habol natin dyan. Irespeto rin yung ating claim. At bagamat ang China ay malaki, ay magkaroon ng tinatawag na equal treatment kasi pareho naman tayong sovereign states eh. Magkaroon ng equal treatment. So para sa akin, masasagawa natin yan kung i-rebuild natin yung confidence. That's for me is the first step eh. We need to rebuild confidence kasi nawala na tayo ng confidence sa China eh. We need to rebuild that. And yung bilateral consultative mechanism in the South China Sea is an effective platform to rebuild confidence para pag na-rebuild yung confidence, magkakaroon din ng establishment of mutual trust. At pag meron na tayong mutual trust na ngayon ay talagang very damaged, pag may mutual trust, dyan na tayo magkakaroon ng cooperative undertakings. Anong ibig sabihin? Sa ganitong pagkakataon ay dapat maging friends ulit ang Pilipinas at ang China. Kasi hostile tayo against each other eh. Maging friends tayo ulit. Ito, Doc, pahabol na lang po. Tawag dito, itong
wala sa isip ko yung tanong ko. Etong isa pagkakaroon po ng magandang pakiusapan po, siguro parte na rin to ng sinabi ni PBBM noong mga nakaraang zona na niya na walang isusukong katubigan ng Pilipinas. Na wala talaga. Wala talagang isusuko. Walang isusuko. Na siguro po ay naging rin sa China, naging threat na parang masyadong nagmamatigas ang Pilipinas. Hindi nila sinusunod, hindi sila nakikipag-usap or hindi sila sumusunod sa mga ganitong bagay. Bombahin na lang natin ang bombahin ng tubig. Kaya ako po ay patuloy na nakikipag-pursue ng academic exchanges diyan sa China. Lagi po ako nagta-travel sa China para ipaliwanag po sa kanya sa mga Chinese. Ang ibig sabihin natin yan na wala tayong isusuko ay hindi natin bibitawan yung ating national claims. Pero hindi ibig sabihin doon ay hindi tayo bukas sa pakikipagtulungan. Bukas tayo sa pakipagtulungan, kaya nga ang basic move natin dito dapat, ang first move talaga ay ma-rebuild yung confidence. Kailangan talaga ng confidence building. Kasi pag walang confidence building, ay paulit-ulit na lang nating mararanasan to, hindi po natin mariresolve yung conflict diyan sa buong South China Sea. At siguro sa mga susunod na araw ay interviewin nyo na ulit ako tungkol sa mga sa bagay na to. Gusto ko pong ma-interview in the future. Ano ang outcome ng confidence building ng dalawang bansa at ano na ang naging resulta ng kanilang pag-uusap para ma-resolve nila peacefully yung kanilang dispute at ano na yung mga areas kung saan sila ay nagko-cooperate. Ngayon, gusto ko pong banggitin na nagkaroon na po ng breakthrough ng 2019 Nagkaroon na ng breakthrough ng 2019 yung China at ang Pilipinas. Nagtayo na sila ng 4 working groups po in order to cooperate in the South China Sea. Ano yung working groups na yun? First, yung working group on political and security community. Second, yung working group on joint fishery management. And then, working group on marine environmental protection. At ito yung pinaka-controversial pero nagkaroon din ng steering committee dito, yung development of natural gas and oil. So, let's take stock of these achievements in the past and identify on how we can move forward to really cooperate rather than compete in the South China Sea. Eto Doc, siguro it's safe to say na hindi pa natin masasabi kung hanggang kailan tatagal tong iringan. Hindi pa. Ay, para sa akin po, dapat po as soon as possible yung iringan na to ay masettle. Kasi masettle natin to kasi yung iringan na to, kung hindi natin masasettle to, wala pong ibang patutunguhan yan, kundi... Parang tayo rin, Doktor, ang lugay dito, no? Yung Pilipinas. Sa lakas po ng pwersa ng sa laki ng China. Sa dami ng kanilang vessels ay talagang lugi tayo. Kaya nga tayo, humihingi tayo ng tulong sa ating Western allies. Sa US, sa Australia, sa Japan, sa South Korea, even United Kingdom, humihingi tayo ng tulong dahil alam natin hindi natin ito kaya ipaglaban. Pero para sa akin, sa halip na i-confront natin yung China, kasi ang China, pag kinonfront mo yan, sensitive din siya talagang lalaban at lalaban yan. Lalaban at lalaban yan, talagang hindi papadaig din yan dahil na-oppress din yung China in the past. Kasi tingin pa rin ng China sa Pilipinas na ang Pilipinas ay ginagamit ng mga Western nations against China. US, mga mindset ang China May ganyang klaseng mindset, ang hirap mabago. Ang hirap mabago yan dahil mindset nga nila yan. Pero dapat maging aware tayo na may ganong klaseng mindset ang China at maging sensitive tayo on how to approach China. Dapat maging mas clever tayo. Ang kailangan natin dito yung tinatawag na clever and pragmatic diplomacy para ma-advance po natin yung ating national interest diyan sa West Philippine Sea. Ayan, maraming salamat po. Napakalino ng explanation ni Dr. Romel. Oo nga. Sa mga susunod po ulit, Doktor, Nasasawa na sa sarili ko. Paulit-ulit ko na lang itong sinasabi. Pero ang dapat pong gawin ng dalawang bansa para ma-address po yung current situation ay rebuild confidence. Yes. Maraming salamat po, Dr. Romel Banlawi, ang ating security studies expert. DZXL Exclusive.